At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mahalagang balita ang umabot na sa Korte Suprema ang kaso laban kay President Kuting ng Norte Jr. kaugnay ng mga aligasyon ng maling pamamahala sa administrasyon. Habang patuloy ang mga pahayag mula sa mga kritiko, isang opisyal mula sa Philippine Military Academy ang nagpasabog ng mga detalye ng umano'y mga kamalian sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan. Ayon sa ulat, ang kaso ay nagmula sa mga aligasyon ng hindi tamang paggamit ng mga pondo ng bayan at hindi tamang pagpapasya sa ilang mga pulisiya na ipinapatupad ng Administrasyong Marcos. Sinimula ng investigasyon matapos ang ilang mga whistleblower, kabilang na ang isang mataas na opisyal mula sa PMA ang nagpasimula ng mga pagsisiwala at hingil sa mga hindi pagkakapare-pareho at posibleng katiwalian sa loob ng pamahalaan. Ayon sa opisyal, may mga insidente ng maling pamamahagi ng yaman ng bansa na nagpapakita ng kapalpakan sa pamumuno ni President Marcos. Ang mga pagsisiwalat na ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa mamamayan na nag-akusa sa administrasyon ng kapabayaan at hindi pag-aakma sa mga pangangailangan ng taong bayan. Sa mga kalye at social media, patuloy ang mga panawagan para sa mas mataas na pananagutan mula sa mga lider ng bansa. Ayon sa ilang mga eksperto, ang mga aligasyong ito ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kredibilidad ng administrasyon, lalo na't ang bansa ay patuloy na nahaharap sa mga isyu tulad ng ekonomiya at kalusugan. Samantala, ipinahayag ng mga abogado ni President Marcos na sila ay handang makipagtulungan sa Korte Suprema upang linawin ang mga isyong ito at tiyakin na ang mga aligasyon ay walang batayan. Ayon sa kanila, ang mga paratang ay pawang walang basihan at ginagamit lamang upang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan. Gayunpaman, ang publiko ay nananatiling kritikal at naghihintay ng mga resulta mula sa Korte Suprema hingil sa investigasyon. Patuloy ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang mga organisasyon ng civil society, mga miyembro ng oposisyon at mga mamamayan na umaasa sa agarang aksyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, tanging ang Korte Suprema ang may kapangyarihan na magdesisyon hingil sa mga kasong ito at inaasahan na ang kanilang pag-usisa at desisyon ay magiging batayan ng mga susunod na hakbang. Ang mga pangyayari ay magpapatuloy na susubok sa lakas at tiwala ng administrasyon ni President Marcos. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na-assign ako ng Davao 1981 hanggang 1991. Bakit kami napunta ng Davao? Nung dumating kami sa Davao, ang pinapatay na PNP ng NPA ay umaabot sa 38 sa isang buwan. Bakit? Dahil sa abusadong mga sundalo at pulis. Ngayon, kaya ako magsasalita dahil tinulungan namin na maging peaceful ang Davao. Ito ay bago pa maging presidente si Tatay Digong. Ako ang nakakilala kay Tatay Digong nung siya ay flag member pa, human rights lawyer. Kalaban ng dating tatay ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Ngunit, nung magkagulo sa Davao from 1981 to 1985, namatay yung isang flag lawyer. Hindi ko na kailangan sabihin, baka magalit si Tatay Digong. Ang pinaghinalaan ay ang armed forces ang pumatay. Kami ang nag-imbestiga. Kinausap namin si Attorney Duterte. Hindi ang armed forces ang pumatay sa kasama niya sa flag. Ang pumatay ay iba. Hindi ko na rin masabi dahil kaibigan ko na yung iba. Ito ang tunay na nangyayari sa Davao. Since that time, gusto namin sana na maging peaceful ang Davao. Dahil nung panahon nang nandun kami, ang platoon ng NPA ay nagmamarcha sa downtown. Hindi mapigilan ng local government at hindi mapigilan ng mga tao. Ano ang nangyari?
yung mga nagtra-traffic na pulis sa kalsada ay binabaril ng mga Sparrow unit. Kinukuha yung baril. Ito ay agaw armas. Dahil ang mga NPA ay kulang sa armas. Ngayon, tahimik na ang Davao, hindi lang dahil sa nandoon si Tatay Digong. Hindi lang dahil sa tulong niya. Ito ay dahil sa tulong ng sambayanang Pilipino sa Davao. Ngayon, bakit ang mga pulis winawalang hiya yung mga tao sa Davao? 23 years ako sa Mindanao. Nakaikot na ako sa aking assignment. Hindi ko na rin masabi kung ano yung mga nagawa namin. Baka magalit kayo sa amin. Pero ang ginagawa namin ay hindi pag-aabuso. Ang ginagawa namin ay para sa taong bayan at para sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang ating hangad, kailangan ng ating kapulisya. Nandito naman yung iba. Makinig naman kayo. Sundin natin ang tamang pagpairal ng batas. Dahil kung hindi sa tulong ng armed forces noon, hindi kayo nagiging matinong mga pulis ngayon. Maliban doon sa mga wala subas na mga pulis. At kilala ninyo yun. Ito rin ang masasabi ko sa aming tagal doon sa Davao. Ang isa lang ang ma-mention ko. Ito ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay kilala namin doon. Wala siyang ginawa kundi magmisa, magsabi ng mga kataga na galing sa Biblia. Hindi nga siya nakikipagkaibigan sa mga NPA noon kasi kung nakikipagkaibigan siya, magiging target siya namin. So sa 10 taon ko sa Davao ay hindi namin nailagay sa order of battle ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagmimisa siya sa Agdao. Ang Agdao nung panahon na yon ay tinatawag ni Karagdaw. Hindi makapasok ang mga pulis doon dahil lang nabansagan na silang mga abusado. Kaya ang nilagay ng armed forces sa Agdao ay ang Philippine Marines under kay Colonel Biason noon. Noong naging acting mayor si Tatay Digong ay sinimulan niya ang tamang pagpapalakad, ang tamang paggobyerno. Ito at ang pinipilit niya ay ang magiging peaceful ang Davao. Sabi niya, sana magiging peaceful ang Davao para magawa ko na ang tama kong trabaho. So nakipagtulungan kami. Merong isang sikreto na ito hindi alam pa ni Tatay Digong. Siguro kailangan natin i-public. Naging marami rin kalaban si Tatay Digong. Maraming kalaban si Tatay Digong sa Davao. Dahil nga siya ay anti-government. Ang Davao noon ang number 1 na anti-government area sa buong Pilipinas. So para hindi mapagkamalan na ang armed forces ay may balak na masama kay Tatay Digong. Ang order ni President Marcos Sr. ay bantayan si Tatay Digong para hindi masasabi na ang gobyerno ang mapapasama sa kanya. Hindi ginawa yon ni Marcos Sr. In fact, yung team ko sa Davao ay inatasan ng personal ni President Marcos Sr. na bantayan si Tatay Digong. 2 tao ko ang naka-close in kay Tatay Digong na hindi niya alam. Yun ang trabaho namin doon magbantay ng tamang pagpapatakbo ng katahimikan. So yun lang po ang ano ko. Dahil sa nangyayari ngayon sa KOGC, hindi ko na masikmura ang ginawa nila na paglapastangan sa mga parishioners ng KOGC. Yun lang po. Maraming salamat.
Magandang gabi mga kababayan ko. No? Napakasarap na magkakasama na naman tayo ngayon. Lalo pa ngayon, araw ng bayani. Tinitignan ko ngayon ang mga bayani ng Pilipinas at naaalala ko na tayo ay nanggaling sa lahi ng mga bayani. So, napakaganda talaga ng araw na ito kasi eksakto talaga, no? Pwede ko bang ikwento sa inyo maikli lang kung ano ang KOJC para sa akin na hindi naman nila kasapi, hindi ako at never siguro ako magiging hindi kasapi, no? Magkaiba ang paniniwala ko sa kanila, no? Pero ganun pa man, sa kanila ko naramdaman ang totoong kabaitan, napakababait na mga tao. Akala ko nga, nung nagsimula ako sa SMNI, akala ko nagbigay ng memo si Pastor na, uy, maging mabuti kayo kay Lorraine. Kasi napakabubuti talaga. Kasi hindi lang talaga ako sanay sa kanila, no, ng ganyang klaseng kabutihan. At saka yung standards for excellence, yung honesty, yung tapang, yung pagmamahal sa bayan. No? So, itong pag pumupunta kayo ng KOJC, doon sa compound na ngayon ay hinahalay ni Bongbong Marcos, no? Para kayong nasa Parehongso. At makikita mo, kahit na magulo sa labas, kahit na nandyan na yung mga pulis, no, na nag-imoy espiya sa kanila at tinethreaten at hinaharas, pag pumasok ka ng KOJC, para siyang paraiso. Totoo yan. I need to tell you what it looks like kasi I don't think, I feel so blessed na naabutan ko at nakita ko yung pag pumasok ka ng isang lugar, kahit hindi ka kasabi ka din. Na parang everybody welcomes you, napakaganda ng mga puno, ang linis-linis. Pag kumain ka, ang sarap-sarap, napakasarap ng pagkain. Yung mga tao lahat masaya, nakangiti. At yung KOJC compound na yan ay pamamahay ng napakaraming members ng KOJC. Nandyan ang mga anak nila. Nandyan ang mga matatanda. Diyan sila nag-aaral, diyan sila naglalaro, diyan sila nagluluto, diyan sila kumakain. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Alam nyo ba na kahit ikaw ay isang mahirap, kapag ka ang bahay mo ay kubo, para mo yung palasyo, at kahit na sino, kung ayaw mo, hindi pwedeng pumasok. Karapatan natin yan. Kahit hari ang gustong pumasok, pero ayaw mo, karapatan natin yan. Pero ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Sinabi niya sa atin ng maliwanag, lahat ng mga karapatan natin na sagrado, tinanggal na niya. At alam niyo ba kung bakit? Ang nasa likod nito ay ang United States of America. Na amo ni Bongbong Marcos, isinuko na niya ang soberenya ng Pilipinas sa mga Pilipino. What's this? Yeah, later. Yeah, I have it. So, gulat naman ako doon. Nagulat naman ako, ma'am. Okay, so, bakit ba hinahabol si Pastor? Iiklian ko, kailangan ninyong malaman ito. Bakit ba hinahabol si Pastor ng Amerika? Hinahabol si Pastor ng Amerika kasi ang Amerika, hindi siya makapaniwala na merong isang pastor na pwedeng maging matagumpay, na napakarami niyang churches. Bawat estado sa Amerika, merong simbahan ang Kingdom of Jesus Christ. At galit na galit ang Amerika na isang Pilipino ay binibigyan ng tax-free na millions of dollars ng mga American citizens.
Hindi iyon kaya ng Amerika. So tinakot ng Amerika si Pastor. Nagdemanda sila, nag-imbento ng mga kaso. Walang kakwenta-kwentang mga kaso. Bakit? Kasi akala nila, kasi bobo ang mga Amerikano. Akala nila ang Pilipino ay titiklop sa Amerikano at hindi lalaban si Pastor. Akala nila ganon. Kaso lumaban si Pastor. Hindi lang siya lumaban siya ng masigasig. At akala ng mga Amerikanong ito, kasi mahina talaga kukote ng mga teroristang ito. Akala nila si Pastor hindi makakaisip na mag-abogado. Kaso lampas 20 yung abogado niya ng mga Harvard pa, ng mga Amerikano. So, ang ginawa ng Amerika, inurong yung hearing. Pinopostpone ng hearing. Pero ngayon hindi na nila mapopostpone. So, kailangan nilang madukot si Pastor at patayin. Pero, ganyan talagang Amerika. Ang extraordinary rendition na tawag dyan, yung pagdukot ng isang citizen sa ibang bansa para dalhin sa ibang bansa at patayin doon ay state policy ng Amerika. Wala tayong pakialam doon. Bahala sila doon. Hindi natin naging problema yan kay Gloria Arroyo, kay Duterte, sa maraming pangulo. Pero naging problema natin yang kawalangyaan ng Amerika noong si Bongbong Marcos ang umupo. Bakit? Bakit niya isinuko ang Pilipinas sa Amerika? Para sa pera. Bakit siya nagpangulo? Bakit siya nagpangulo? Hindi siya nagpangulo para magsilbi sa Pilipino. Maliwanag na sa atin ngayon, nalilinlang niya si Inday Sara Duterte. Nilinlang niya tayong lahat. Silang dalawang magkapatid, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos, ay nagpunta kay Inday at humingi ng tulong. Pero pala, ang plano pala nila, kasi tayo mga normal tayong mag-isip, akala natin, babawiin nila yung magandang pangalan, kunwari, ng pangalan ng pamilya nila. Yung pala hindi. Nasipa na sila sa poder, ayaw na nilang maulit yan. So kapag nahawakan na nila ang kapangyarihan, ang plano nila, hindi na nila pakakawalan yan, at hindi lang yan, paparusahan nila ang Pilipino na sumipa sa kanila nung unang panahon. Marami pa tayong araw na uupo dito. So marami tayong pwedeng pag-usapan na atraso ng walang kwentang Bongbong Marcos na ito. Pero for now, yun lang muna ang sasabihin ko. At sasabihin ko din na nagkamali talaga siya. Kasi akala niya, katulad ng mga Amerikano, yung mga amo niyang Amerikano, titiklop tayo dito. Akala niya, papayag tayo dito. Akala ng Amerika na ngayon ay hinahalay ang sagradong KOJC na ngayon ay may mga plano pa na pasasabugin ang mga bomba na ang mga buildings doon. Kahit hindi ako kasapi ng KOJC, napakasakit isipin yon. So, para doon sa mga akala nila tungkol kay Pastor Kibuloy lang ito at tungkol lamang ito sa KOJC, nagkakamali kayo. Kung kaya nila gawin ito kay Pastor Kibuloy na milyones ang followers, kung kaya nila ito gawin kay Pastor na very powerful public figure, papasok sa bahay niya, sa tingin nyo, safe kayo? Tingin mo meron pang safe sa atin? Wala na. Wala nang safe sa atin. At narinig natin sa mga nakakahiyang
mga opisyal niya katulad ni Lucas Bersamin. Walang kaprinsi-prinsipyo itong Marcos team na ito. Narinig natin ang mga excuses nila na tinatanggap nila lahat ito. Narinig natin kay Abalos, yung nakakahiyang sinabi niya yung pagkakalat ni Bongbong Marcos sa Davao. Wala daw kinalaman si Bongbong Marcos doon. Diba? So maliwanag, yung nangyayari sa Davao, kung napapanood ninyo, nakakaiyak, tinitear gas sila. Yung huling beses na may tinitear gas ay yung panahon pa ni Trillanes. No, so napakatagal na noon. So ngayon, ako nambuhay ako nung martial law baby ako, so naabutan ko yung panggigipit ng Marcos administration. So isang magandang pagkakataon ito na yung mga kabataan na naniwala sa panlilinlang ng mga Marcos na okay sila. Ganito yung dinaanan namin noon. Nakakatakot, pinapatahimik, ang media binayaran, mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. So ngayon, ang gusto nilang gawin sa KOJC ay kunin ang mga ari-arian ng KOJC. Na ginawa din ng tatay niya. No? Sa madaling salita, ang kasaysayan ay umuulit lamang. At umuulit ang kasaysayan kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang mga sarili natin. So, nalulungkot ako, sa totoo lang. Sobrang malungkot yung nangyayari dito sa Davao. Yeah, no more. No more Marcos. Yes. Yes. At isang pagkakamali na ginawa natin ay hindi natin itinuro ng mabuti ang paglalapastangan ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga anak natin.